Yo, what's up mga kabeks? So ito na nga ang ganap no nandun ako sa Pilipinas. Graduation nga pala to ng anak ko at yung iba naman ay ginawan ko lang siya ng simpleng kakanin tulad nito ng pudding na nagustuhan naman nila at kumain lang din kami sa labas kahit papaano. Ayan, kami po ay pupunta sa graduation ng anak ko. Ayan si Kuya. Ang bunso. Outfit check! Brown, light brown, White. white. Ito, asawa ko. At ito, on the way na nga kami sa school ng anak ko. Yung oras nga pala nito mga magsi 6 o'clock kasi dapat 6:30 nandun na daw sa school yung mga bata at yung mga magulang. So ayan, nag-check pa ako. Laki kasi na tagyawat ko dyan. Kainisi! At ayan na nga, nakapila na ang magmudra. At kami ay nag-video-video lang ng konti. Nahihiya ako mag-video dyan kasi maraming tao. Baka sabihin naman, ano naman ito, expose masyado. Nakapila na kami at papunta na rin kami sa stage. Sobrang daming tao dyan sa araw na yan. Talagang 200 ata mahigit na estudyante ang gagraduate sa araw na yan. Dito na kami sa graduation ng pangalawa ko. Ang daming tao. Sana matapos to nang hindi pa tirik na tirik ang araw. At ayun na nga ang itsura. Kung hindi nyo naririnig yung boses ko, nagsasalita ako, sabi ko na yun o, nandun sa side na yun yung anak ko. Sobrang daming tao talaga. Pero yung oras na to hindi pa naman ganun kainit. Pero talagang inabot pa ata to ng 11 at nagutom at sobrang init na talaga yun sa lugar na yan. Kaya abutin pa to siguro ng hanggang tanghalian. Time check. 8:14 na. At ayan na nga, nag-time check pa ako dyan. Sobrang init na yan. At wala na talaga mapwestuhan ng malamig na pwesto dyan. So, yung mga tao ay gumilid-gilid na lang. Tingnan nyo nga yung asawa ko. May hawak ng pamaypay. At yung anak ko hindi na mapinta yung mukha dahil sa sobrang init. Mahal ko. Gutom na. Kiss mo, mami. Kiss mo, mami. Ganito, mga pinapay. At ito naman yung mga picture namin nung moving up nila. So, halo-halo na yan. At ayan, nakauwi na nga pala kami, hindi ko na napakita yung ibang mga mga ganap. So, bumili na lang kami ng pangmeryenda para sa anak ko, para dun sa graduation niya. Sabi ko, wag nang kumain sa labas at sobrang mahal din ng mga pagkain. So, sabi ko, bibili na lang kami ng aming makakanin or merienda. So, ayan, pinapakita pa ng asawa ko yung binili namin pizza. At ito naman yung mga picture na mga nabili namin pagkain. So, syempre, picture-picture muna kahit sandali, di ba? Fit check. Ha? Kami po ay magsisimba ngayon ng aking pamilya. At ito naman ay aalis na kami dahil magsisimba kami ng araw na to dahil ito ay linggo. So hindi ko na pinarinig yung audio nito kasi sobrang ingay ng motor ng anak ko. At ayan, nasa loob na kami ng simbahan. So yung mga anak ko ay parang antok na antok kasi around 6:30 to. So yun yung tingnan mo si GK. Ayun pala yung asawa ko at yung dalawa kong anak. So, ito yung loob ng simbahan dito sa Norsagaray, Bulacan, Poblacion. O, ang ganda, diba? Napakaganda talaga yan. At ito naman yung itsura ng mga anak ko. Hindi ko sila mabuti kung talagang tutulog. Tulog sila talaga. Ay, nako, pagagalitan ko sila. So, ayan, magsisimula na ang misa. Naglalakad na yung mga si Father, tsaka yung mga tagapag ng simbahan. Hindi ko alam kung anong tawag yun. Nakalimutan ko. Sorry po. At syempre pagkatapos ng simba, kailangan naman ng banding. Kumain kami ng pares dyan. Kasi gusto ng mga anak ko ng pares. So, tinry namin kumain dun sa kung saan kami kumain ng asawa ko. Kumain na agad yung anak ko yun. Gutom na yarn. Yeah. Bunso, kumadondo. Gutom na yarn. Ayun ang asawa ko. Kakain mo na kami. So, yan. Tapos pa kami kumain. Uwi na kami. At ito nga po palang itsura ng Norsagaray simbahan sa labas. So, ang ganda talaga niya. Dito nga po pala ay manonood kami ng laban ng basketball ng asawa ko. So, ayan.
yung mga kakampi ng asawa ko ay puro kumpare at kakilala lang din namin sa dati namin tiniran sa Dizon compound. So ayan yung mga yon. Meron na. At ayan, magi-start na ang laban. Syempre nag-shake hands muna. Pero magkakakilala lang din naman niya mga magkalaban na yan. Yung magkalaban na team na yan. So ayan yung asawa ko. Yun o, pampaswerte pala siya o. Yes, baby. Yan na, yun na. Nakaldadang nakagkaw. Bukaw naman pa, kamay po pa. Kabapasok na, pagod na. Tira! Wala! Puta kayo na! Oh, oh! Mamaya na! Aga-aga pa eh! At ayun na nga, tawa lang kami ng tawa kasi nga nakakailang takbo lang yung asawa ko, hinihingal na talaga siya, as in talagang hingal na. Talo sila dyan pero okay lang kasi at least naglaro sila, na enjoy nila yung laro. Kasi yung laro din na to ay kumpare at makakilala lang din naman nila yung kalaban nila. So ayan. At sumunod na araw naman ay nailog naman kami ng mga aking bilas. Gumala yung mga bilas ko sa amin. At sabi, tayo ba yung mag-ilog naman, mag-banding naman. So ayan, kumakain na kami dyan. Ayan nga po pala yung mga dala nila. Ayan nga pala. Ayan ang madam ng Dizon family. Dala pa nga ng ano oh. Ako hindi na muna iinom. Ako tatagyan pag ayun. Ay oo, bawal sa ano no. Oh, sa church, harus na. At itong kinilaw nito ay gawa ng bayaw ng asawa ko. So ayan, Diyos ko, na-miss ko yung kinilaw na yan pero talagang sumakit yung tiyan ko. So ayan, ngayon naman ay magpa-practice kaming dalawa ng ipag ko mag-drive. So ayan, nauna muna siya. Ayan. Diretso mo. Sundan mo, mi. Sundan mo. At syempre takot na takot kaming dalawang mag-drive dahil kami lang, wala kaming ibang kasama. Pero sabi ko sa kanya, sige dahan-dahan lang para hindi tayo makabangga at hindi rin tayo mabangga. So ayan, binibidyo kami ng asawa ko. Pabalik na kaming dalawa dyan. Umikot lang kami ng konti. Tapos sabi ni Johan, balik na rin kami. Sabi ko, sige mauna ka at doon na lang ako sa likod. Ayan na po yung dalawang mag-ipag. Ito po yung breadwinner. Sawa ko, ayan po yung sawa ko. Ay, pasawa ko yan. Ayop. O ano, Mi? Saan ba nadaling yan? At ayun na nga, pinipilit ako ng asawa kong i-park yung motor. Alam naman niya nakakatakot dahil first time ko nga mag-drive ng ganyan. Pero kinaya naman ang person. At yan naman tuturuan ng bayaw ko yung kanyang pamangkin na anak ni Joanne na mag-drive. Magpa-practice sila dyan. Hindi na namin na video. Yan po, utol ko po yan. Tapos tuturuan po yung pamangkin ko. Kanina utol ko po yung driver. Ngayon, pamangkin ko naman. Yes, bud! At nung sumunod na araw naman ay gumawa naman tayo ng pudding para sa aming merienda. Sinubukan ko lang kung kaya ko kasi napanood ko lang yan sa YouTube. So tara, ito nga pala yung video. Naglagay lang tayo ng isang lata ng evaporada at naglagay po pala ako dyan ng mga 4 na piraso o 5 piraso ng tinapay. Hindi ko na masyado natandaan. Tapos hinayaan ko lang siyang sipsipin yung evaporada. Tapos nung lumambot na siya, dinurog-durog ko lang po siya ng ganito. Tapos pagkatapos niya, naglagay lang ako ng 2 itlog. Ayan. Tapos nalo ko lang siya ng mabuti. Pagkalagay ko nga po pala ng itlog, ay maglalagay tayo dyan na condensed milk para lang po sa ating pampatamis. Pero nasa inyo na po yan kung ilalagay nyo lahat. Yung sa akin kasi kalahati yung nilagay ko para hindi siya sobrang tamis. Para mix lang siya ng
glasa lang ng gatas, tapos medyo konting tamis lang. At saka, hinalo lang po natin siya ng mabuti. Ganyan lang po ang dapat natin gawin. Dudurog-durugin natin yan. At dito naman, nakalimutan ko na pindutin yung record. Akala ko napindot ko na yung record at nagre-record na siya. Nagtunaw po pala ako dyan ng kalahating cup ng puting asukal na ginawa kong caramel sa mahinang apoy lang po. At pinakulaan ko nga po pala yan sa kawali na may tubig ng kalahating oras hanggang 1 oras. Depende po kapag talagang naluto na siya. At pagkatapos niyan, palalamigin, saka po natin babalik na rin. Ganito po ang magiging itsura ng ating pudding. Pudding po pala ang tawag dito sa ginawa natin. So, ayan. Yun lang po. Sana po nagustuhan nyo ang aking simpleng vlog. Bye! Salamat po! At ayan na nga, hinusga na ng mga anak ko. Nagustuhan naman nila yung lasa. Kalasang-kalasa naman daw ng leche plan. At ayan o, enjoy naman sila. Yun nga pala yung panganay ko. At ito yung pangalawa ko. Yung bunso ko dyan hindi na nabidyohan pero kumakain na rin siya. Yun lang po. So follow my page and YouTube channel. Pumabidyo. Salamat!